Isang malinsangang hapon noong August 2017 sa bayan ng San Ildefonso, Nueva Ecija, napansin ng mga kapitbahay ang isang dalagang babae na mabilis na lumabas sa kanilang inuupahang bahay habang karga ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Namumula ang kanyang kaliwang pisngi, nanginginig ang kamay at tila habol ang paghinga. Halatang halata ang takot sa kanyang mga mata. Ang babae ay si Liza May Ramos, 22 taong gulang. Ang lalaking naiwan sa loob ng bahay ay ang kanyang asawa na si Rogelio alias Roger Santos, 38 taong gulang. Ang dahilan ng pagmamadali niya ay isang maliit na pagkakamali lamang. Napasarap ang tulog ng bata at hindi na ihanda agad ang tanghalian. Ngunit para kay Roger, sapat na iyon upang magtaas ng kamay. Hindi iyon ang unang beses. 5 taon na nakakaraan, taong 2012, 17 taong gulang pa lamang si Liza nang ipilit siyang ipakasal kay Roger. Hindi niya ito mahal, ni hindi nga niya lubos na kilala ang lalaki noon. Ang kasal ay bunga ng isang kasunduan. Ang mga magulang ni Liza, sina Pedro at Amalia Ramos, ay nabaon sa utang matapos malugi ang kanilang maliit na palayan. Nang panahong iyon, si Roger na may-ari ng isang rice mill at mas nakatatandang kaibigan ni Pedro ang nag-alok na bayaran ng utang kapalit ng isang kondisyon. Pakakasalan niya si Liza. Maraming gabi ang ginugol ni Liza sa pag-iyak at pagsusumamo, ngunit paulit-ulit siyang tinakot ng kanyang ama. Kapag hindi ka pumayag, mawawala sa atin ang lupa. Saan tayo pupulutin? Iyon na madalas sabihin nito. Sa murang isipan ni Liza, pinili niyang akuin ang responsibilidad na hindi naman dapat sa kanya. Iniisip niyang sakripisyo iyon para sa pamilya. Sa araw ng kasal, suot niya simpleng puting bestida. Walang ningning ang kanyang mga mata. Tahimik siyang tumayo sa harap ng altar ng munisipyo habang pinapanood ng iilang kamag-anak. Para sa iba, isa lamang itong karaniwang seremonya. Ngunit para kay Liza, iyon na simula ng pagkakakulong. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa maliit na bahay malapit sa palengke ng San Ildefonso. Sa unang mga buwan, maayos ang pakikitungo ni Roger. Maaga itong umuuwi, may dalang prutas o tinapay. Pinilit ni Liza na maging mabuting asawa. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang tunay na ugali ng lalaki. Nagsimula sa pagtaas ng boses, sumunod ang paninisi, hanggang sa isang gabi, dahil lamang sa hindi mahanap ang kanyang tsinelas, nasampal si Liza. Napahawak siya sa pisngi, hindi makapaniwala. "Huwag mo akong ginagalit," malamig na sabi ni Roger. Mula noon, naging madalas ang pananakit. Lalo itong tumindi nang mabuntis si Liza noong 2013. Noong April 2014, isinilang niya ang isang malusog na batang lalaki, si Adrian Miguel. Akala niya, magbabago ang asawa kapag nakita ang anak. Sa halip, naging mas mainiti ang ulo nito. Kapag umiiyak ang bata, si Liza ang sinisisi. Kapag pagod si Roger sa trabaho, sa kanya ibinubuhos ang galit. Sa gabi, madalas siyang piliting kahit labag sa kanyang kalooban. Sa bawat sugat at pasa, mas natutunan niyang manahimik. Ilang beses siyang umuwi sa kanyang mga magulang, ngunit isa lamang ang sagot ng mga ito. "Magtiis ka, asawa mo yan." Hindi niya alam kung mas masakit ang suntok ni Roger o ang kawalan ng pakialam ng sariling pamilya. Noong December 2016, sinubukan niyang tumakas sa unang pagkakataon. Nag-ipon siya ng kaunting pera mula sa sukli sa pamamalengke. Itinago niya iyon sa loob ng lumang kahon ng gatas. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Roger, kinuha niya ang ilang damit at binuhat si Adrian. Tahimik silang lumabas. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo
nahuli sila ni Roger na nagising pala. Kinabukasan, mas malala ang kanyang tinamo. Mula noon, mas lalo siyang binantayan. Noong July 2017, matapos ang isa na namang matinding pananakit, nagpasya siyang bumalik sa kanyang mga magulang. Dala ang anak at mga pasa, naglakad siya sa ilalim ng unan patungo sa kanilang lumang bahay. Ngunit malamig ang pagtanggap sa kanya. Tahimik ang kanyang ama, ang kanyang inay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo, hanggang sa may inamin ang mga ito. Hindi ka namin tunay na anak. Mahina ngunit malino na sabi ni Amalia. Ayon sa kanila, iniwan lamang siya sa kanilang pintuan nang siya'y 3 taong gulang. Inampon nila siya, ngunit hindi kailanman formal na inasikaso ang papeles. Naramdaman ni Liza na tila gumuho ang mundo. Bigla naging malinaw kung bakit ganoon kadali para sa kanila na ipamigay siya. Bago pa siya magpapag-isip, narinig niya ang tunog ng motorsiklo sa labas. Si Roger. Ipinatawag pala ito ng kanyang ama. Muli siyang dinalaw pa uwi. Ang gabing iyon ang naging pinakamadilim sa kanyang buhay. Ngunit iyon din ang naging huling beses na pinayagan niyang mangyari iyon. Pagkaraan ng ilang araw habang nasa palengke si Roger, dumiretso si Liza sa Women and Children Protection Desk ng PNP. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsasalaysay, ngunit sa unang pagkakataon, may nakinig. Isinilalim siya sa medico-legal, nakunan ng larawan ang mga pasa. Tinulungan siyang magsampa ng kaso sa ilalim ng anti-vowsy law. Dinala sila ni Adrian sa isang shelter sa Cabanatuan para sa proteksyon. Hindi naging madali ang proseso. Pinagbintangan siya ng kanyang mga magulang na walang utang na loob. Itinanggi ni Roger ang lahat. Ngunit lumabas sa investigasyon ng isang mahalagang detalye. May nauna palang asawa si Roger sa Bulacan na hindi niya legal na nahiwalayan. Sa tulong ng affidavit ng unang asawa, napatunayang bigamos ang kasal nila ni Liza. Walang bisa ang kanilang pagsasama mula pa simula. Taong 2019 na magsimula ang pagdinig, tuwing haharap siya sa korte, kabado pa rin siya. Tuwing sa bawat salitang binibigkas niya, unti-unti niya nababawi ang sarili. Noong January 2021, lumabas ang desisyon. Napatunayang guilty si Roger sa paglabag sa vowsy at bigamy. Hinatulan siya ng mahabang pagkakakulong. Samantala, inimbestigahan din ang kanyang mga umampon dahil sa sapilitang pagpapakasal kapalit ng pera. Napatunayan may paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Masakit para kay Liza ang lahat, ngunit alam niyang kinakailangan iyon. Sa tulong ng DSWD, nakahanap siya ng trabaho bilang mananahi sa isang garments factory sa Cabanatuan. Unti-unti siya nakaipon. Lumaking masigla si Adrian. Maaga nitong naunawaan ang sakripisyo ng kanyang ina. Hindi hinanap ni Liza ang tunay niyang mga magulang. Para sa kanya, sapat na ang buuin ng sariling pamilya na hindi nakabatay sa dugo kundi sa pagmamahal. Taong 2023, nang makilala niya si Marco Villarreal, isang supervisor sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika, isang tahimik, responsable at may paggalang. Nagsimula sa simpleng pag-aalok ng tulong sa pagbubuhat ng tela, hanggang sa naging kamustahan, hanggang sa naging bahagi ng araw-araw. Hindi minadali ni Marco ang panliligaw. Alam nito ang nakaraan ni Liza at iginalang ang kanyang takot. Tinanggap niya si Adrian na parang sariling anak. Sa unang pagkakataon, natutunan ni Liza kung anong ibig sabihin ng pag-ibig na hindi sapilitan. Noong March 2025, ikinasal sina Liza at Marco sa isang simpleng civil wedding sa Cabanatuan City Hall. Naroon ang ilang kaibigan at ang social worker na tumulong sa kanya noon, habang pinagmamasdan niya si Adrian na may hawak na maliit na bouquet. Napangiti siya.
Hindi ingrande ang kasal. Walang marangyang handaan. Ngunit sa pagkakataong iyon, buo ang kanyang loob. Lumipat sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa Gapan. Sa likod nito ay may matandang puno ng mangga. Isang hapon, habang pinapanood ni Liza si Adrian at Marco na nagtatawanan sa ilalim ng puno, napapikit siya sandali. Naalala niya ang mga panahong takot ang nangingibabaw sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, kapayapaan na ang naroon. Hindi nabura ang sugat ng nakaraan. Ngunit natutunan niyang hindi iyon na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Sa ilalim ng lumang mangga, sa gitna ng tahimik na hapon, napatunayan ni Liza na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tiniis, kundi sa tapang na bumangon at pumili ng mas mabuting bukas.